이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀 보십시다. 창세기 17장 20절로 27절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Genesis chapter 17 verses 20 to 27. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 이스마엘에 대하여는 내가 내 말을 들었나니 내가 그에게 복을 주어 그를 매우 크게 생육하고 번성하게 할지라. 그가 12두령을 낳으리니 내가 그를 큰 나라가 되게 하려니와. Ngunit ang aking tipan sa iyo ay matutulad kay Isaac, matutupad kay Isaac, na isisilang ni Sarah sa isang taon sa ganito ring panahon. 하나님이 아브라함과 말씀을 마치시고 그를 떠나 올라가셨더라. Nang araw ring iyon, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham si Ismael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, maging ang aliping ipinanganak doon o binili. 아브라함이 그의 포피를 뵌 때는 99세였고 Si Ismael naman ay 13. 그날에 아브라함과 그 아들 이스마엘이 할례를 받았고 At noon ding araw na iyon, tinuli ang kanyang mga alipin. Amen. 아멘. 이스마엘에 대한 하나님의 축복이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat ang pagpapala ng Diyos para kay Ismael. 하나님은 우리 모두를 세상 어느 누구나 사랑하십니다. Sino man ay iniibig ng Diyos. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. Kaya sa Juan 3:16, sinasabi na gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 우리 인생에게는 이 요한복음 3장 16절이 실제 상황입니다. Ang kasalukuyang buhay natin ay Juan 3:16. 그래서 하나님과 주 예수 그리스도 나와 함께 붙드시는 보혜사 성령님이 실제 상황이에요. At ang kasalukuyang realidad din natin ay ang ating Diyos Ama at ang Banal na Espiritu nasa atin. 나머지 이제 세상 현실, 이제 이 돈, 건강, 이런 모든 것들은 그냥 지나가는 거예요. Ang ibang mga bagay katulad ng pera o ng kalusugan, ito'y lilipas lang. 그걸 허상이라고 그럽니다. Ito yung tinatawag natin na ito'y mga anino lamang. 그래서 우리가 실상이신 하나님을 나의 주님으로 온전히 모시고 함께하면 바라는 모든 것들이 이루어지게 돼 있어요. Ngunit kung ganap na pinanghawakan natin ng Panginoon sa ating buhay, makita natin yung mga bagay na ating inaasahan. 거기에 히브리서 11장에 나오는 믿음은 바라는 것들의 실상이라는 말이에요. Ito yung sinasabi sa Hebreo 11. Ito yung katibayan ng mga bagay na asahan natin. 우리 모두는 아담의 자손들입니다. Tayo ay mula sa lahi ni Abraham. 아담 위는 누굽니까? At sino ang nasa itaas ni Adan? 하나님께서 아담과 함께 우리 모두를 지으셨어요. Kabilang kay Adan, lahat tayo nilikha ng Diyos. 그래서 하나님이 우리의 아버지십니다. At ang Diyos ang ating Ama. 우리가 멸망 속에 빠져버린 뒤로 하나님의 창조 질서가 깨져버리고 하나님은 그리스도를 통해 우리를 구원하시겠다고 약속하신 거예요. At matapos na tayo nagkasala sa Diyos, nasira ang pagkakaayos ng nilikha, ngunit pinangako sa atin si Kristo. 그래서 우리는 오직 그리스도만을 오직으로 붙들어야 되는 사람들이에요. Kaya tayo yung mga tao na dapat manghawak lamang tanging kay Kristo. 예, 아브라함의 이제 자손들이 이제 또 번성해 나갑니다. At dumami nga ang bilang ng lahi ni Abraham. 우리가 아담의 자손이지만 또 노아의 자손이에요. Bagamat tayo ay galing sa lahi ni Adan, galing din tayo sa lahi ni Noah. 그래서 아브라함이 붙들었던 이 언약 우리가 붙들면 이제 우리도 아브라함의 자손, 영적 이스라엘이 되는 거예요. Kahit kung pangahawakan din natin ang tipan, pangako na pinanghawakan ni Abraham, magiging galing din tayo sa lahi ni Abraham. 근데 하물며 이스마엘은 아브라함의 육신적인 아들이에요. At tayo mga espiritual na Israel, may kita natin na si Ismael, siya ay physical na anak ni Abraham. 근데 이스마엘 자손이 실패한 이유가 무엇입니까? Pero ano yung dahilan na ang lahi ni Ismael ay nabigo? 이게 아담과 가인의 실패를 깨닫지 못한 인간의 모습이에요.
Ito'y kalagayan ng mga taong hindi naunawaan yung pagkakamali ni Cain o ni Abraham. 아담이 창조 언약 제대로 붙들지 못해서 온 인류가 원죄 가운데 빠진 것이죠. Hindi na panghawakan ni Adan ang tipan ng paglikha ng Diyos kung kaya't dumating ang problema sa lahat ng nilalang. 그래서 하나님 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 구원하시겠다는 그리스도 언약을 주셨잖아요. Kaya tayo inibig ng Diyos at ipinangako niyang ililigtas tayo sa pamamagitan ni Kristo. 근데 가인이 이 그리스도 언약 붙들지 못하고 실패했어요. Si Cain hindi niya rin napanghawakan ang tipan ni Kristo at nabigo siya. 그러면 이 이스마엘은 이제 언약 붙들고 할례 받고 아브라함의 자손으로 축복 속에 살아가요. Si Ismael na humawak sa tipan ng Diyos at sumailalim sa pagtutuli, andun yung pagpapala niya sa ilalim ng kanyang amang si Abraham. 그래서 오늘 이스마엘에 대한 하나님의 축복과 그 후대들의 실패를 우리가 한번 살펴봐야 되겠어요. Kaya titignan natin ano ba yung pagpapalang binigay kay Ismael at ano yung dahilan ng pagkabigo ng kanyang lahi. 언약의 계보가 있어요. 언약 붙들고 이 언약의 바통을 계속 이어나가는 이 계보가 있어요. Makita natin na may angkan ng tipan ng Diyos kung saan ang bato ng tipan ay pinapasa. 근데 아브라함의 육신의 자손 중에 이스마엘도 있고 이삭도 있고 이제 다른 사람도 많이 있어요. At sa mga pisikal na anak ni Abraham, naroon si Ismael, si Isaac, at marami pang iba. 근데 아브라함이 붙들었던 이 언약을 오직으로 붙든 자는 이삭뿐이었어요. Ngunit tanging si Isaac ang humawak sa tanging tipan na pinanghawakan din ni Abraham. 이걸 이제 붙들긴 붙들었는데 적당히 붙든 이스마엘은요. 불신의 조상이 되고 이스마엘의 후손이 지금 이스라엘 바로 주변에서 이 중동에서 불신 모슬렘의 후예들로 발전한 거예요. Makita natin na si Ismael ay bahagya na pinanghawakan yung tipan na pinanghawakan ni Abraham kahit siya yung naging ninuno ng kawalan ng pananampalataya at ngayon sa Middle East, makita natin sila yung mga Muslim na nagdudulot ng kaguluhan. 그래서 여러분 그 하나님의 그리스도 언약 안에 있는 것과 이 언약 밖에 있는 것이 이처럼 큰 차이가 나는 거예요. Ganito kalaki yung pagkakaiba ng isang nasa loob ng tipan ni Kristo at nasa labas nito. 자, 그러면 언약 밖에 있는 백성들, 창세기 12장을 보면요. 그 언약 안으로 우리가 들어가야 될 것 아니에요. Ang mga taong nasa labas ng tipan ng Diyos, makita natin sa Genesis chapter 12, ngunit dapat tayong pumasok sa loob ng tipan. 그리스도 언약 붙들고 하나님 따르면요. 하나님이 우리를 큰 민족을 이루고 복을 주시고 우리 이름을 창대케 하신다고 말씀하셨어요. Sinabi doon na kung pangahawakan mo ang tipan ni Kristo at susunod ka sa Diyos, paparamihin ng Diyos ang iyong mga lahi, kay magiging malaking bansa at magiging pagpapala ka. 그리스도의 사람이 된 우리가 복의 근원이 되는 거예요. At dadakilain ng iyong pangalan, ikaw rin ay magiging pinagmumula ng pagpapala. 하나님이 나를 책임지시기 때문에 나를 축복하는 자는 하나님이 복을 내리고 나를 저주하는 자는 하나님이 선 보시는 거예요. Ang Panginoon na siya mag-iingat sa iyong buhay, na sino mang magpala sa iyo, ipagpapalain niya, at sino mang sumumpay, susumpain din. 땅의 모든 족속이 그리스도 언약 붙든 나로 인하여 복을 얻게 되는 거예요. At sa pamamagitan mo na nakahawak sa tipan ng Diyos, pagpapalain ang lahat ng bansa sa buong daigdig. 이걸 전도와 선교라고 그래요. Ito yung pag-ebanghelyo at pagmimisyong tinatawag. 여러분이 이 전도와 선교에 귀히 쓰임받게 되기를 바랍니다. Naway dakilang magamit kayo sa gawain ng pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 근데 이 언약 안에서 불신앙의 씨가 나와요. Ngunit mula sa tipan na ito, may kita natin na may binhi ng kawalang pananampalataya. 이게 아브라함에게 시작됐어요. Ito yung nagpasimula kay Abraham. 아니 언약 붙들고 10년을 기다렸는데 아직 자식이 없어요. Kay Abraham na pinanghawakan ng tipan ng Diyos, pero 10 taon nang lumipas, wala pa rin katuparan. 그래서 아브라함의 아내 사레가요. 애굽에서 이제 이 얻어온 이 여종 하갈을 아브라함한테 주면서 동침하여 자녀를 낳도록 하자 그랬어요. Kaya nga ang aliping babae mula sa Ehipto ni Sarai na si Hagar ay binigay niya sa asawa niyang si Abraham at sumiping dito at nagkaanak. 하나님은 분명 사라와 아브라함 사이에서 언약의 자손이 이제 자손을 주시겠다고 약속을 하셨거든요.
Malinaw na ang pangako ng Diyos kay Abraham sa pagitan niya at ang asawa niya mismo si Sarah, magkakaanak sila. 근데 한 10년 이상 기다리다가 아브람도 그래, 뭐 아내가 그러는데 하고 못 이긴 척하고 하갈과 이제 동침을 하고 하갈이 임신을 했어요. Kaya nga ng 10 taon nang lumipas at hindi pa rin magkaanak si Sarai, nagpa siya itong si Abraham na pumayag dun sa plano ng kanyang asawa. 그러면 하갈이 좀 겸손했으면 좋은데요. 아도 못 낳는 여주인 우습게 여기고요. 내가 아를 뱄다고 이제 교만하게 나가기 시작했어요. At si Hagar nga ay nagbuntis at nanganak, ngunit hindi siya nagpakumbaba, nagmataas siya sa kanyang amo na siya ay may anak at ito'y wala. 그래 이제 여주인 사라가 화가 나서 하갈을 쫓아내 버렸어요. At sa galit ka ng kanyang among babae na si Sarai, pinaalis ito. 이 사라가 이제 추방당해 가지고 이제 길에서 이제 어려울 것 아니요. At nang siya nga ay lumayas at doon sa daan ay napakahirap. 그래 이 광야 셈 곁 술길 셈 곁에서요. 이제 이 참 여호와 하나님께 참 이렇게 기도하고 있는데 하나님의 사자가 나왔어요. Makita natin na si Hagar nga ay nagpunta doon malapit sa isang balon at siya'y nanalangin doon at tumapit sa kanya isang anghel. 이때 묻는 질문이요. 하갈아, 네가 어디서 왔으며 어디로 가느냐 물었어요. At tinanong siya, saan ka patungo? 이게 지금 우리 믿는 자들에게 또 어려움 당하는 사람들이 제일 알아야 돼요. 어디서 왔으며 어디로 가느냐. Ganito rin dapat irating itanong na saan ka magaling at saan ka pupunta. 내가 내 여주인 사례를 피하여 도망하나이다 이 말을 했어요. Sabi niya, tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot ni Hagar. 답은 여호와의 사자가 하갈에게요. 네 여주인에게로 돌아가라. 그리고 그 수하에 복종해라 그랬어요. Sinabi naman ng anghel sa kanya, magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. Mga anak mo ay aking paparamihin. 그러면서 이 여호와의 사자가 하갈에게 내가 네 자손으로 크게 번성하여 그 수가 많아 셀 수 없게 하리라. Sabi nga na pararamihin ng anak niya at ito'y hindi kayang bilangin sa dami. 그리고 네가 잉태하였은즉 아들을 낳으리니 이름을 이스마엘이라 하라. Di magtatagal na magsisilang siya ng anak na tatawagin niyang Ismael. 이러면서 여호와께서 네 고통을 들으셨는데 그가 사람 중에 들나귀같이 되리니 그 손이 모든 사람을 치겠고 모든 사람이 손이 그를 칠 것이라고 말을 했어요. Sinabi na ang kanyang pangalan tatawaging Ismael dahil pinakinggan ng Diyos ang iyong karaingan at ang anak mo ay magiging mailap. Katulad ng hayop na asno na ang katulad nito. Marami kalaban, kaaway ng lahat na di makakasama ng mga kaanak. 이처럼 하나님은 이스마엘이 아직 하갈의 뱃속에 잉태된 상태에 있는데 먼 훗날까지 전부 아시고 말씀하시는 거예요. Nasa tiyan pa lamang, na sinapupunan pa lamang si Ismael ay pinanggitan ng Panginoon kung anong magiging kalalagayan nito. 그럼 다 정해졌단 말입니까? Ibig sabihin nakatakda na lahat. 그리고 절대적인 하나님의 주권 속에 움직여져요. Ang lahat ay nagaganap ayon sa kapamahalaan ng Diyos. 그러나 우리 각 사람이 하나님께 부르짖어 구하면 하나님 우리를 사랑하셔서 붙들어 주시는 거예요. Kung bawat isa sa atin ay tatawag sa Panginoon, sa kanyang pag-ibig sa atin ay hawakan niya tayo. 창세기 17장에 들어오면요. 아브라함이 99세 때 여호와께서 아브라함에게 나타나셔서 그에게 말씀하십니다. Makita natin ng 99 na taong gulang na itong si Abraham ay nagpakita ang Diyos sa kanya. 이 하나님의 언약, 그리스도 언약을 붙들고 계속 이 언약의 바통을 들고 후대에게 이 계속 전해줄 이 시스템이 지금 필요한 거예요, 하나님께. At sa Diyos, kailangan na maitatag ang sistema upang ang bato na tipan ng Panginoon ay patuloy na maipasa. 그래서 아브라함에게 나타나셔서 말씀이 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에 행하여 완전하라고 말씀하신 거예요. At nagpakita nga ang Diyos sa kanya at sinabi na ako ang makapangyarihang Diyos at ikaw ay tinuring na ganap sa aking harapan. 항상 하나님 앞에서 행하려면 그리스도의 사람이 되어야 되고 완전하려면 오직 그리스도로 결론 내야 돼요.
At upang tayo makatindig sa harapan ng Diyos, dapat tanging si Kristo ang ating panghawakan na tayo turing na ganap. 그러면 하나님이 그 그리스도 언약을 이제 하나님과 나 사이에 세워서 우리를 심히 번성케 하신다고 약속하신 거예요. At sinabi nga sa ating pagitan at sa Diyos ay patuloy na andun yung kaayusan na ibibigay sa atin. 이게 하나님이 우리에게 주신 언약입니다. Ito yung tipan na binigay ng Diyos sa atin. 근데 이스마엘 후손의 불신앙이 어떻게 됐습니까? At ano nangyari sa kawalang pananampalataya ng mga lahi ni Ismael? 결국 그 조상 아브라함에게 주셨던 이 축복의 언약을 계승하지 못했어요. Hindi naipasang ganap sa kanya ang pagpapala ng tipan ng kanyang ninuno. 그리고 불신앙을 붙들었어요. Ang pinangawakan nila ay kawalang pananampalataya. 아담의 장자였지만 가인 보세요. At katulad ng anak na lalaki ni Adan na si Cain. 그래서 우리가 언약을 붙들어야 돼요. Kaya dapat nating panghawakan ng tipan. 그럼에도 불구하고 두 번째로 하나님은요, 이스마엘에게도 복을 주셨어요. Pangalawa, ang Diyos ay nagbigay din ng pagpapala kay Ismael. 쉽게 말하면 필리핀에 있는 우리 형제 자매들이나 나나 우리는 이제 이스라엘이 보기에 이방인들이에요. Kita natin ako man at kayo rin ng mga kapatid natin dyan sa Pilipinas, tayo kabilang sa mga hentil na tinatawag. 이방이었던 우리도 하나님이 구하사 축복하시는데 하물며 아브라함의 아들이요. 그 아들 이스마엘에게도 하나님이요. 그래서 복을 주시게 돼 있어요. Tayo man ng mga hentil ay iniibig at nais iligtas ng Diyos. Gaano pa kaya ang anak na pisigan ni Abraham na si Ismael? 그런데 그 복을 받는 채널이 무엇이냐? 그리스도예요. Ngunit ano yung channel para tayo nga ay manghawak sa Kanya? Ito si Kristo. 그리스도만 붙들면 돼요. Si Kristo lamang ang ating panghawakan. 그리스도만 붙들겠다는 믿음의 고백과 이제는 안전장치로 할례를 행한 거예요. At bilang pagpapahayag nila na tanging si Kristo ang panghahawakan nila, sila ay nagsagawa ng pagtutuli. 여러분 어릴 적에 이 난지 8일 만에 할례를 행하면요. 아이에게는 아프겠지만 뭐 기억에도 없고 적당히 지나갈 수 있어요. Kapag ang sanggol sa ikawalong araw niya ay doon mo ginawa yung pagtutuli, bagamat masasaktan siya, hindi niya na yun maaalala. 근데 아브라함은요. 99세에 할례를 했어요. Pero si Abraham, siya ay 99 years old nang siya ay sumailalim sa pagtutuli. 이스마엘도 한 3세 무렵에 할례를 받았어요. At nang may 13 taong gulang na, si Ismael ay tinuli rin ito. 아브라함 이 가정에 있는 모든 종들이나 모든 사람들이 다 할례를 받았어요. At ang kalalakihan, mga alipin man, sambahayan ni Abraham ay nagpatuli. 그 말은 우리 모두가 오직 그리스도만 붙들기로 결단하고 다짐하고 할례를 행한 거예요. Ito'y desisyon o resolusyon nila na tanging si Kristo ang kanilang panghahawakan. 이 오직 그리스도 이게 얼마나 어마어마한 축복입니까? Gaano dakilang pagpapala ang binigay ng Diyos sa kanila. 우리 조상은 대대로 할례고 그리스도고 모르고 살았던 불신 조상들이었어요. Nakita natin na andun man yung kawalang pananampalataya ng kanilang ninuno na hindi ganap kay Kristo. 그러나 선교사를 통해서 전해진 그리스도 언약 붙들고 우리가 그리스도를 구주로 영접하여 하나님의 사람이 된 거예요. Yung tinanggap natin na tipan ni Kristo sa pamamagitan ng ginamit ng Panginoon para sa atin at tayo nang hawak sa Kanya ngayon. 그래서 언제 어느 때 누구라도 그리스도만 붙들면 돼요. Kaya kailanman, saan man, tanging si Kristo lamang ang panghawakan. 이제 하나님은 모든 사람이 회개하여 구원받기를 원하시는 거예요. Nais ng Diyos na ang lahat nga ay magsisi at maligtas. 근데 불신 세계가 지금 어려움 가운데 계속 처해가고 있어요. Ngayon sa buong mundo ay patuloy na lumalaganap ang kawalang pananampalataya. 불신 세계의 멸망의 원인은 신자 때문이에요. At ano yung dahilan nito? Yung mga mananampalataya. 언약 붙든 우리가 언약 계승을 잘해야 될 것 아니에요. Tayo nang maawak sa tipan, di ba dapat na ating mainam na maipasa ito? 그들이 우상 숭배한 원인은 무엇입니까? Ano yung dahilan ng mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan? 그리스도만 붙들면 되는데 그리스도 시원찮게 알고 세상 나중심, 돈중심으로 살다가 우상 숭배를 하는 거예요.
Si Kristo lang ang dapat panghawakan, ngunit bahagya ang pagkaalam nila kay Kristo, sarili nila, pera o mga bagay sa mundo Diyos ang pinanghahawakan nila. 세상이 어렵고 최후의 심판에 많은 자들이 지옥 형벌을 선고받는 이유가 무엇입니까? Anong dahilan ng kahirapan sa mundo at patuloy na andun ang mga problemang dumarating at pagkasira? 하나님이 주신 그리스도 언약만 붙들고 이 언약 붙든 우리가 계속 그리스도의 증인으로 서야 될 것 아니요. Iba't si Kristo lang na ating pinanghawakan, dapat maging patotoo niya tayo. 근데 이게 놓치니까 주변 사람들이 그리스도 그 뭔데? 관심에도 없고 몰라요. Pero dahil nabitawan natin ito, yung mga tao sa paligid natin, wala rin silang interes patungkol kay Kristo. 그래서 하나님이 이사야 40장 12절로 31절에 중요한 말씀들을 하셨어요. At mahalagang mga salitang binigay ng Diyos mula sa Kapitulo 40, mga talatang 12 hanggang 31 ng Isayas. 그래서 여러분 이제 지금 다 말씀드리기는 시간이 없고 이사야 40장 1, 2, 3 하나를 기억하시고 열어보시고 한 10번씩은 읽어주시기를 바랍니다. At tandaan lamang natin, dahil medyo mahaba ito, yung mga talatang 1 hanggang 3 at ating panghawakan kabisahin. 그중에 25절을 보면요. 거룩하신 자가 가라사대 그런즉 너희가 나를 누구에게 비기며 나로 누구와 동등되게 하겠느냐 이 말씀하셨어요. Yung sa talatang 25, sinabi dun, kanino ninyo ihahambing ang banal na Diyos? Mayroon ba siyang katulad? 너희는 눈을 높이 들어 누가 이 모든 만물을 창조하였나 보라. Tumingala kayo sa langit, sino bang lumikha ng mga bituin? 그래서 하나님이 이 모든 만물을 창조하셨어요. Ang Diyos ang lumikha ng lahat. 그래서 하나님이 우리의 모든 것을 주관하시는 거예요. At siyang namamahala sa lahat ng bagay. 나는 그리스도만 붙들면 돼요. Si Kristo lang ang dapat kong panghawakan. 근데 이거 붙들지 않고 있기 때문에 문제가 오고 원통함이 오고 염려가 오고 어려움이 오는 거예요. Dumarating yung mga problema dahil hindi natin ito pinanghahawakan. 여러분 복잡한 소리 하고 불평불만하지 마세요. At huwag nating panghawakan yung mga pagrereklamo o paninisi. 우리에게 문제가 무엇입니까? Ano yung problema sa atin? 수만 가지 문제 있으나 나가 나의 주인 된 게 문제예요. Napakarami mga problema, ngunit ano yung dahilan nito? Tayo sa sarili natin. 하나님이신 그리스도를 나의 구주로 온전히 모시고 오직 그리스도 바라보면 모든 문제 끝나는 거예요. Kung ganap na tinanggap na natin sa Jesucristo, lahat ng problema natin natapos na. 그러면 그리스도께서 피곤한 자에게는 능력 주시고 무능한 자에게는 힘을 더하시고 소년이라도 장정이라도 넘어지며 자빠지되 오직 그리스도 악망하는 자는 새 힘을 얻으리라고 약속하셨어요. Kaya nga sa mga mahihina, sila'y palalakasin, mga napapagod, sila'y bibigyan ng panibagong kalakas at kapangyarihan. Maging ang mga kabinataan, sila'y napapagod, ngunit sila'y magpapanibagong sigla. 에레미야에게도 말씀하시잖아요. Na nagtitiwala sa Panginoon, maging sa aklat ng Jeremias. 에레미야 3:3만 붙들어도요. 유목사님처럼 큰 응답을 받아요. Nakilang kasagutan din natatanggapin natin kahit panghawakan lamang natin ang Jeremiah chapter 33 verse 3. 너는 내게 부르짖으라. 내가 네게 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 네게 이르리라. Sinabi doon na tumawag tayo sa pangalan ng Panginoon at tayo nga'y tutugunin niya sa mga bagay na hindi natin nauunawaan. 우리는 주님만 붙들면 돼요. Panginoon ang dapat nating panghawakan. 근데 문제는 이게 안 되니까 문제가 오는 거예요. Pero dumarating yung problema kasi hindi ito nangyayari sa iyo. 하나님은요, 우리가 같은 피조물과 같은 분이 아니세요. Ang Diyos ay hindi katulad natin na nilikha o nilalang. 그래서 하나님을 잊어버린 너희여, 이제 이를 생각하라. 그렇지 않으면 내가 너희를 찌르니 건질 자가 없으리라. 그러셨어요. Kaya sinabi ng Panginoon, alalahanin natin siya at walang sino man makakapinsala sa atin. 그러나 감사로 제사를 드리는 자가 하나님을 영화롭게 하나니 그 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라고 말씀하셨어요. Magandang tayo na may pasasalamat sa Panginoon at makikita natin ito yung dapat na gawin natin sa Panginoon. 말이 좀 어려운 것 같으나 하나님이 나를 지으셨다니까요.
Mahirap mang unawain pero ang Diyos ang lumikha sa atin. 아담과 함께 우리의 실수, 이 반역을 하나님이 그럼에도 불구하고 그리스도로 모든 문제를 해결하셨어요. At kasama ni Adan, tayo nga ay nagrebelde sa Diyos, ngunit sa pamamagitan ni Kristo, nalutas ang lahat para sa atin. 그럼 하나님의 어마어마한 사랑인 그리스도를 나의 구주로 모시고 하나님의 자녀되는 길을 열어주신 거야. Sa dakilang pag-ibig ng Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, tayo naging mga anak ng Diyos. 어느 누구든 그리스도를 구주로 영접할 수 있어요. At kailanman sino man maaring tanggapin si Kristo. 그럼 하나님의 자녀가 되는 거예요. At magiging anak sila ng Diyos. 하나님의 사랑 안에 거하는 거예요. Mananatili sila sa pag-ibig ng Diyos. 난 하나님을 다 이해할 수 없어요. Hindi man natin maunawaan lahat, 그러나 그 사랑 안에 내가 거하면 되는 거예요. manatili lang tayo sa pag-ibig niya. 그 증거로 하나님이 내게 예배 드릴 때마다 주시는 말씀 제목과 여절이라도 내가 붙들고 하나님 바라보는 거예요. At tuwing may pagsamba, panghawakan mo kahit na yung pamagat ng mensahe at yung key verse nito, at lagi kang tumingin sa Panginoon, hawak yun. 그럼 내가 붙든 언약의 말씀대로 하나님이 주관해 나가시며 응답을 해주세요. At sa gayon, ang Panginoon ay siyang kikilos sa pamamagitan ng salitang pinanghawakan mo at tutugunin ka niya. 그래서 그 언약 붙들고 내가 그 응답을 받으면 하나님이 이렇게 응답하시고 이렇게 나를 인도하시구나 알면서 따르게 되는 거예요. At pag tumanggap ka ng kasagutan sa tipan na pinanghawakan mo, magiging iba. 이게 하나님의 사랑 안에 거하며 그 사랑을 누리며 이제는 언약도 붙들 수 있게 되기를 축복합니다. At pinagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon, naway panghawakan nyo ang tipan na binigay ng Diyos. 그래서 이스마엘이 어찌됐건 축복 받은 게 있어요. Ngayon pa man doon yung pagpapalo binigay ng Diyos kay Ismael. 언약 따라 아버지 아브라함을 믿을 때 할례를 받고 큰 축복 속에 들어간 거예요. Sa paghawak niya sa tipan ng Diyos at sumunod siya sa kanyang ama na si Abraham, nang sumailalim siya sa pagtutuli, dakilang pagpapalang tinanggap niya. 이스마엘의 엄마 하갈이 그냥 그대로 도망가고 하나님 인도도 안 받고 그냥 나가서 다른 데서 살았더라면요. 이스마엘이나 하갈이나 망하는 사람이야. Kung tumakas ang kanyang ina na si Hagar sa pagtakas sa Panginoon, ando na sila ay mabibigo. 그러나 하나님께서는 언약 붙든 언약의 축복을 누리는 아브라함과 사례 교회로 돌아가라 그 말이에요. Gayunpaman sa kanila na humahawak sa tipan ng Diyos, siya ay pinabalik sa kanila na ito yung simbahan ng Diyos. 이게 언약 안으로 들어와서 그 언약 따라 아브라함이 믿는 그 하나님을 교회에서 전하는 그 그리스도를 믿을 때 이 축복 속에 들어가는 거예요. Sila ay manambalik doon sa tahanan ni Abraham at ni Sarai, ito nga'y dakilang pagpapalan dumating sa kanila. 점점 번성하여 큰 나라, 많은 이 민족들이 이스마엘을 통해서 나왔어요. Nakikita natin na mula kay Ismael ay maraming mga bansa ang nangabuo. 12방백을 낳으리니 내가 그로 큰 나라가 되게 하겠다고 말씀하셨잖아요. Sinabi sa kanila na magkakaanak siya na 12 prinsipe at magiging isang bansang makapangyarihan ang kanyang salin lahi. 그것도 이제 인간적인 축복이긴 하지만 그게 다가 아니에요. Bagamat ito ay makataong pagpapala, ngunit hindi ito ang lahat. 그리스도 언약이 중요한 거예요. Ang mahalaga ay ang tipan ni Kristo. 그럼 할례까지 받았는데 그리스도 언약을 오직으로 붙들어야지. Bagamat siya ay sumalalim sa pagtutuli, dapat panghawakan niya ang tipan ni Kristo ng 그게 ganap. 잘 안 되는 거예요. Ngunit hindi niya ito na panghawakan ganap. 그게 되어질 수 있도록 하나님이 아브라함과 사라와 이삭을요, 이제 축복하시며 인도하세요. Para mangyari ito, pinagpala ng Diyos si Isaac at ginabayan. 그래서 언약 잊어버리지 말도록 이름을 전부 바꿔요. 아브라함을 아브라함으로, 사례를 사라로 바꿔주세요. At upang hindi nila malimutan ang pangako, ang tipan ng Diyos, binago ang kanilang pangalan mula sa Abraham, naging Abraham, mula sa Sarai, naging Sara. 여러분들 내 이름 버리시고 그리스도의 사람으로 그리스도로 이름 바꾸시기를 바랍니다. Nawa ay baguhin nyo na rin ang inyong sariling pangalan. Tapon nyo na ito at bilang tauhanan ni Kristo. 이삭을 언약의 자손 이삭을 낳은 뒤로요. 이삭이 말귀를 알아들을 14-15살 무렵에 이제는 이삭을 번제로 바치라고 말씀하시잖아요. Nang panahon din na may 14 o 15 taong gulang na itong si Isaac at nakakaunawa na, ay hinilingin na ialay siya ng kanyang ama.
그때 하나님이요, 이삭 대신 수양을, 어린 양을, 그리스도를 확실하게 붙들고 의지할 수 있도록 이삭에게 축복하신 거예요. Pinagpala ng Diyos si Isaac sa pamamagitan ng lalaking tupa na inihanda ng Diyos ay ganap na pinako sa kanya ang tipan ni Kristo. 오늘 우리에게도 별일이 많겠지요. Ganun din sa atin, maraming mga pangyayari. 그러나 그 별일들이, 그 어려움들이 실은 내가 나의 주인 되기 때문에 벌어지는 거예요. Yun pa man yung mga kahirapan na yun ay nagaganap dahil tayo Panginoon ng sarili natin. 왜 할례를 행하는 줄 아십니까? Alam ba natin bakit ginawa yung pagtutuli? 그 가장 중요한 부분에 양피를 배에서 피를 내고 그걸 수술을 해요. At sa mahalagang bahagi ng katawan, nandun yung isinagawa na pag-opera dito. 엄청 아프고 한 일주일 동안 잘 걷지도 못해요. Ay napakasakit at sa loob ng isang linggo halos hindi ka makalakad. 그것뿐이 아니에요. Hindi lamang yon. 남자들이 소변 볼 때마다 항상 주의해야 돼요. 그걸 확인을 해요. At tuwing iihi yung mga lalaki, makikita natin na mag-iingat sila at titiyakin nila yon. 그래서 하루에도 몇 번씩 소변 볼 때마다 그리스도를 붙들고 집중하는 거예요. At kapag naalala nila yun, tuwing iihi sila, ipangawakan nila si Kristo at mag-focus sa Kanya. 이게 할례의 중심, 이 핵심 내용이에요. Ito yung pinakasentrong nilalaman ng pagsasagawa ng pagtutuli noon. 이스마엘뿐 아니라 가솔들, 그 집의 모든 남자, 집에서 성장한 자나 돈으로 이방 사람에게 사온 자나 모든 사람들이 다 할례를 받았어요. Hindi lamang si Ismael, ngunit lahat ng kalalakihan sa sambahayan na yon, mga nagsilaki na ron, mga alipin o malaya. 이처럼 할례는 하나님의 언약 체결이에요. Kita natin na yung pagtutuli, ito ay pagsasagawa ng pagtatak ng tipan ng Diyos sa kanila. 택한 자에게도 할례를 행했어요. Kita natin yung mga pinili ng Diyos ay sumailalim sa pagtutuli. 서자인 이스마엘에게도 할례를 행했어요. At maging kay Ismael, 저 이방인들에게도 종들에게도 할례를 행했어요. maging sa mga alipin, sa mga hentil ay sinagawa ang pagtutuli. 모든 자가 하나님의 언약, 그리스도 언약 붙들고 구원받기를 원하시는 거예요. Dahil sa Panginoon, napangawakan nila si Kristo at sila ay maligtas. 자, 여러분 오늘의 결론이 무엇입니까? Ano ang ating conclusion ngayon? 이제 구원받은 우리에게 두 가지 사명을 하나님이 말씀하셨어요. Sa atin na naligtas, binigyan tayo ng dalawang misyon ng Diyos. 그게 에스겔 3장 17절로 21절이에요. Ito ay sa Ezekiel chapter 3 verse 17 to 21. 내가 너를 이스라엘 족속의 파수꾼으로 세웠으니 너는 내 입의 말을 듣고 나를 대신하여 그들을 깨우치라고 말씀하셨어요. Sabi doon na, Ezekiel, anak ng tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel, makinig ka sa aking sasabihin at bigyan mo sila ng babala. 이게 파수꾼이에요. Ito yung pagiging bantay. 내가 하나님이 악인에게 말하기를 너는 꼭 죽으리라 할 때 네가 죽음에서 벗어날 길 그리스도가 있다 하고 그를 깨우치지 아니하거나 말로 그 악한 길에서 떠나지 않게 하면 그 악인은 그 악인의 죄악 중에서 죽을 것이다. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila makapagsisi, ang mga taong iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. 그러나 내가 그 핏값은 너한테 묻겠다 그 말이에요. Nagsasabi na sisingilin sa atin yung halaga ng kanilang dugo. 네가 악인을 깨우치되 그가 그 악한 마음과 악한 행위에서 돌이키지 아니하면 그는 그 죄악 중에서 죽으려니와 너는 네 생명을 보존하리라고 말씀하신 거예요. Ngunit kung bibigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang kasalanan, ngunit hindi mo yon pananagutan. 그래서 주변 불신자들에게 전도 대상자 명부를 전부 작성해가지고 듣든지 안 듣든지 때를 얻든지 못 얻든지 계속 이 복음을 말하라 그 말이에요. Kaya napapanahon man o hindi, yung mga tao sa paligid natin na mga hindi pa mananampalataya, isulat natin yung pangalan nila, ipanalangin natin, patuloy na ipahayag yung ebanghelyo sa kanila. 그러면 먼저 믿는 내게요. 내가 말을 안 해서 그들이 못 믿고 이제 이 멸망 속에 빠지면 그 핏값을 나한테 묻는다고 말씀하시잖아요. Ngunit ikaw na unang nanampalataya at hindi mo binigyan babala yung mga tao na to, sabi sisingilin sa'yo ang dugo ng tao na yon.
교회에 들어와 있는 의인들도 마찬가지예요. Ganun din sa mga pumasok na sa loob ng church na mga mananampalataya. 어쩌다 복음 받고 교회는 들어왔는데 아직도 나중심으로 사는 자들이 있으면요, 계속 언약 붙들고 누릴 수 있도록, 오직 그리스도 누릴 수 있도록 도와주라는 거예요. Sila ay patuloy na dumadalo sa church, ngunit kung sila nakasentro pa rin sa kanilang sarili, tulungan sila na tumuon kay Kristo at panghawakan ang tipan ng Diyos. 근데 복음 붙든 네가, 전도자인 네가, 파수꾼인 네가 그를 깨우치지 않았으면 그가 그 죄 중에서 죽으려니와 그 핏값은 네 손에서 찾으리라고 말씀하실 거예요. Ngunit kung ikaw na isang bantay, isang evangelist, isang humahawak sa ebanghelyo ng Diyos ay hindi bigyan babala ang mga tao na iyon, mamamatay sila sa kanilang kasalanan at pananagutan mo yung kamatayan nila. 우리에게 두 가지 사명을 말씀하셨죠. Dalawang misyon ang sinabi sa atin. 불신자에게 복음 증거하는 이 일 우리에게 맡기신 거예요. Una, pinagkatiwala sa atin ang misyon na ibigay natin, ihayag ang ebanghelyo sa mga hindi mananampalataya. 그래서 우리에게 상급을 예비하셨어요. At nakahanda ng ating gantimpala. 기존 신자들도 못 깨닫고 또 나중심으로 사니까 그들에게 오직 그리스도 붙들고 누릴 수 있도록 일깨우라는 거예요. At bigyang babala o gisingin natin yung mga mananampalataya na di naunawaan na panghawakan nila tanging si Kristo. 그 일에 하나님이 축복된 면류관을 예비해 놓으셨어요. At para sa gawain na ito, inihanda ng Diyos yung pinagpalang korona o putong para sa iyo. 그런데 그 복음 전도, 이 복음으로 양육하는 이 일들이 어려워서 힘듭니까? Mahirap bang gawin yung pag-ebanghelyo at pag-aalaga ng mga disipulo? 하나님이 하시는데 우리를 동력자로 부르신 거예요. Ang Diyos ang siyang gagawa nito, tinawag na lang tayo bilang kamanggagawa. 기도원 300용사가 이 싸움을 잘해서 전쟁에 이긴 게 아니에요. At hindi sa kagalingan ni Gideon at na kanyang natundaang kawal na sila'y nagtagumpay. 여호수아 군대가 강해서 전쟁에 이긴 게 아니에요. Di rin sa malakas yung hukbo ni Joshua na nagtagumpay sila sa labanan. 활이나 칼에 죽는 자보다 하나님이 위에서 던지는 우박에 맞아 죽은 사람이 더 많더라고 안 합니까? Higit sa namatay sa tabak o sa sibat, ay mas maraming namatay doon sa pinaulang yelo sa kanila. 하나님이 하시는 거예요. Ang Diyos ang siyang kumilos. 우리는 이 일에 조금 거드는 거예요. At kaunti na tayo ay nakasama doon sa gawain na yon. 하나님이 이 어미소가 이제 끄는데 이 새끼 소는요 그 옆에 붙여가지고 멍에만 헛다리 멍에만 메고 어미소를 따라다니면 돼요. At katulad nga ng nanay na baka, ganun din yung kanyang anak, kailangan lamang siya na sumunod. 전도와 선교는 하나님이 하십니다. Ang pag-ebanghelyo at pag-mission ay ang Diyos ang gagawa. 그 일에 내가 조금 이렇게 돕는 거예요. 그게 파수꾼이요 전도자입니다. At kaunti tayo kamanggagawa sa gawain na ito bilang tayo mga evangelists at tayo yung mga tagapagbantay. 그 일에 최고 어려움이 와서 내가 순교할 상황에 놓였습니까? Dumating man yung matinding kahirapan at tayo ay maging martir. 그러면 순교자는요, 저 스데반처럼, 저 12 사도들처럼요, 이 천국에서 최고의 상을 받는 거예요. Katulad ni Esteban at ng 12 apostol na naging mga martir, ang dakilang kalwalhatian at gantimpala ay ibinigay sa kanila. 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapala kayo sa pangalan ng Panginoon, naway magtagumpay kayo. 기도하십시다. Tayo manalangin. 아버지 하나님 감사합니다. Ang Diyos Ama, salamat po. 이스마엘에 대한 하나님의 축복을 우리에게 다시 한번 확인케 하심을 감사합니다. Muli ay hinayamong matiyak namin yung mga pagpapalang binigay kay Ismael at nagpapasalamat po kami. 이제 세상 모든 불신자들이나 또 믿는다 하면서도 이 복음 제대로 깨닫지 못하고 못 누리는 교인들 세우는 일에 저희들을 파수꾼으로 전도자로 세워주심을 감사합니다. Salamat po na itinatag niyo kami bilang mga tagapagbantay at mga ebanghelista na maghahayag ng ebanghelyo sa mga hindi mananampalataya at magpapalakas, magtitindig sa mga mananampalatayang mga nakatiyakan kay Kristo. 이 지구를 돌리시는 하나님의 목적에 중요한 동력자가 되어 쓰임받을 수 있도록 저희를 사용하여 주옵소서.
Gamitin niyo po kami bilang kamanggagawa para sa inyong gawain ng pagliligtas. 그 어떤 세상 일에도 속지 않게 하시고 매이지 않게 하옵소서. Nawa hindi kami matali o madaya na anumang pangyayari sa mundo. 오직 예수 그리스도께만 집중하며 그리스도와 온전히 고정된 삶을 살게 하옵소서. Kay Kristo lang kami mag-focus at kami ay manatili na nakatuon sa Kanya. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. 아멘. 아멘. Amen.